Katatapos ko nga lang mag-grocery dito at na-put away ko na sa refrigerator ang ating pinamilhan. At katatapos lang nga namin mag-lunch ni Alicia. At ngayon naman nagba-vacuum ako dahil may mga bisita tayong darating. Kahit wala namang bisita, nagba-vacuum talaga ako at naglilinis ng floor palagi. Dahil may toddler nga ako na nagkakalat-kalat talaga palagi dito. At masarap din talaga sa pakiramdam pag malinis talaga ang iyong bahay. Ika nga nila, pag malinis talaga ang iyong bahay, marami daw talagang dadating na biyaya. Sa totoo lang, hindi talaga ako naniniwala sa swerte, naniniwala talaga ako sa gawa. At kung masipag ka, may awa din talaga ang Diyos sa'yo, kaya ka bibiyayaan. Mamaritis ko lang itong ating mga pusa at itong mga pusa pala natin ay pusang gala at isa na ako doon. Joke lang. Sobrang mahangin nga ngayong araw at ito ang aking palatandaan kung pangit ang weather sa labas. Pag humangin-hangin kasi dito, malamig talaga ang hangin dito. Di katulad sa Pilipinas na masarap sa pakiramdam pag humangin. Dahil dito naman pag humangin, masakit sa face. Yung ayaw mo sanang magtapon ng basura pero wala kang magagawa kasi kinakailangan. Nagput away na din ako dito ng mga hinugasan ko kagabi. At naghugas naman ako dito ng mga hugasin namin kaninang umaga. At naghiwa-hiwa na ako ng mga rekado para sa ating gagawing spaghetti. Nagisa nga muna ako dito ng mga bawang at ng mga sibuyas. At inihulog ko na dito ang ating giniling baboy at giniling baka. Tinimplahan ko naman ito ng 3 tablespoon na soy sauce at 1 tablespoon na oyster sauce. Naglagay din pala ako dito ng pamintang durog. Dahil wala nga akong Knorr cube, yan lang ang ginamit ko sa pangpalasa. Nagdagdag din ako dito ng mga hiniwang atsal. At isinunod ko na ang ating mga hiniwang hotdog. Wala nga kaming Pinoy hotdog, kaya itong Canadian hotdog na lang ang aming ginamit. Filipino spaghetti sauce. 2. At isang banana ketchup. At kumuha din ako diyan ng isang condensed milk. Dahil marami nga ang ating meat sauce, inubos ko na itong ating isang botelya na banana ketchup. Kakauwi lang nga ni Daddy Daryl sa work at naghugas na siya ng kanyang kamay. At dahil malinis na siya, pwede na siya mag-hug-hug sa akin. Aragoy-aragoy. Ngarte. At pinatikim ko siya ng sauce ng ating spaghetti pero hindi pa yan tapos. Sabi niya masarap na daw pero sabi ko sa kanya hindi pa iyan tapos. Nisimmer ko lang sa mahinang apoy ang ating spaghetti meat sauce at nagtuhog-tuhog na ako dito para sa ating chicken barbecue. Nangatapos ko nang magtuhog ng ating chicken barbecue, naglagay na ako dito ng ating condensed milk. Dahil tinatamad na ako mag-grate ng ating mga cheese sticks na lang aking ginamit. Naglagay din ako dito ng asin dahil pagkatikim ko, kulang pa siya sa asin o sa alat. Hindi kasi pwedeng matabang itong meat sauce natin kasi magdadagdag pa tayo ng spaghetti noodles. Inopen ko nga ang aming refrigerator at gusto ko sanang lutuin itong buns na frozen. Kaso lang sabi ni Daddy Darling, hindi hahabol kasi kailangan niya daw umalsa. Ang una nga naming bisita dito ay ang si Mother Isang na nanay ng aking isang bestie. Pag wala ka talagang nanay sa abroad, tinuturing mo na talagang nanay ang mga nanay ng iyong mga best friends. Nagluto din pala ako dito ng fried chicken na aking ibibake pagkatapos. At lumabas naman si Daddy Daryl dito para lutuin ang aking chicken barbecue. Pagpasok niya sa bahay, nagkayod-kayod na siya ng cheese para cheesy na cheesy daw ang aming spaghetti. Oh, that was messy. It's okay. Wow, Dada. One more chair. all day yesterday. Yeah. No, I was Thank you for your spaghetti. Paborito mo rin ang Filipino spaghetti, Juma? Yeah. Wow, tingnan mo. Namiss ko nga ito eh. Nakakamiss, di ba? Gusto mo lang maanghang? Ayos na to. Oh, good job, good job. At sa wakas, andito na ang lahat ng aking mga bisita and thank you for watching. God bless!